Sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito. Tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero naman kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit. Na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Number 1 Energy. Ito ang number 1 of 6.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Lindsay. Good morning, Panga. Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa iyo at sa lahat ng kasama mo dyan sa Energy FM. Ako po si Ronald. At meron po akong problema tungkol sa aking live-in partner. DJ Lindsay, sana po maintindihan ninyo ang aking story kasi hindi po ako ganon kagaling magkwento. Pangga, I live with my partner ng ilang buwan na rin. Matagal na po kaming may utang. Hindi lang po basta-basta utang, pero yung utang na tipong baon na. Yung tipong yung sahod po namin pambayad lamang sa mga nahiram. Tapos oras na ng bayaran, hiram ulit ako dahil mababa yung sinisweldo ko. Nagpapatong-patong lang po. Utang, bayad, uutang ulit, at magbabayad ulit. Ilang beses na akong sinabihan ng girlfriend ko na magpalit na ako ng trabaho. Kasi nga, hindi po sumasapat yung sinisweldo ko sa lahat ng pangangailangan namin. Nag-apply naman po ako habang empleyado pa. Pero inabot din ng taon bago ako nakalipat sa mas maayos na kumpanya. Nung nakaraang buwan, halos ilang linggo din po akong walang trabaho. Kaya naman napilitan akong umutang ng mas malaki na. Ngayon, kailangan ko na po itong bayaran.
Yan po yung dahilan kung bakit pati rest days pinapasukan ko. Para magkaroon po ako ng extra. Kahit na minsan, oras na ng pahinga, trabaho pa din. Para lang meron akong kitain na sobra. Ang problema nga lang, DJ Lindsay, yung girlfriend ko, ako pa rin ang sinisisi hanggang ngayon. Ang sabi niya sa akin, halos wala na raw akong oras para sa kanya. Ito pa ang pinakamasakit. Ilang beses ko nang narinig sa kanya na kayang-kaya niya raw akong palitan ng better pa kesa sa akin. Bilang isang lalaki, masakit marinig yon, DJ Lindsay. Halata naman na hindi siya komportable sa buhay namin ngayon. Halata naman na kulang sa aming dalawa yung kinikita ko. At alam ko rin na pagod na siya. Pagod na siya sa buhay na kaya kong ibigay sa kanya. Pero DJ Lindsay, kinakaya ko naman at gumagawa naman ako ng paraan para lang mag-work itong relasyon namin. At para kahit papano, makakain kami ng masarap. Kahit papano, mabili niya yung mga gusto niya. May mga orders nga siya sa mga live sellers na ako rin ang nagbabayad paminsan. Pero kahit ganun, sinasabi pa rin niya na wala man lang daw akong naibibigay na regalo sa kanya. DJ Lindsay, kung wala akong problema sa pera, lahat bibilhin ko, lahat ibibigay ko para sa kanya. Pero sana naman, huwag niya akong sisihin at sana naman hindi maging maliit ang tingin niya sa akin kapag nauubos ang pera namin, pambayad sa lahat ng aming pangangailangan. Kapag tinatanong ko kung saan napupunta yung pera na binibigay ko sa kanya, ang sasabihin niya lang sa akin, bakit mo ko sinusumbatan? Bakit ka naghahanap ng perang binigay mo sa akin? Napakahirap, DJ Lindsay, kasi may mga pagkakataon din na hindi na ako humihingi ng share doon sa girlfriend ko pagdating sa mga bayarin sa bahay. Pero parang wala pa rin akong kwenta sa paningin niya. Pakiramdam ko, kahit anong gawin ko, kulang na kulang pa rin ako para sa kanya. Masakit, DJ Lindsay, kasi parang hindi niya nakikita yung mga sinasakripisyo ko. Gusto ko pa rin sana makipag-ayos sa kanya. Pero hirap na po akong kausapin siya sa ngayon. Pakiramdam ko po, ako pa rin ang lalabas na mali sa bandang huli. Any advice po, DJ Lindsay? Mahal na mahal ko po ang girlfriend ko, pero hindi ko po maitatago yung pagod ko. Tulungan niyo po sana ako. Muli, ako po si Ronald. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, mahal ko tayo,
rin po ang istasyong same, pero... Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo, si Radio. My name is Lindsay. Oras natin 11 Kim Boys. Makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:11 on the clock. Ito po ang lihim ng liham, mahal ko. At ang problema po natin ngayon ay isang lalaki na ginagawa naman po ang lahat para mapunan yung pangangailangan ng kanyang girlfriend financially. Pero napapagod na raw siya, sabi niya. Kasi parang kahit anong gawin niya, kahit anong bigay niya ng pera, kahit anong gawin niyang pagbabayad sa mga pagbibigay ng pera at pagiging responsable, parang kulang na kulang pa rin para sa girlfriend niya. Wow! Siya po si Ronald, mahal ko, at sinend niya po yung kanyang story via Facebook, facebook.com/Lindsay1067 as in Lindsay 1067. Mahal ko, ano nga bang gagawin mo, no, kung ikaw yung nasa ganyang sitwasyon? Yung mahal na mahal mo yung girlfriend mo, yun nga lang, nahihirapan ka pagdating sa usaping pera. Mahal na mahal mo yung girlfriend mo, pero parang kahit anong gawin mong pagbabayad, kahit anong gawin mong pagbibigay, parang hindi naman nabibigyan ng halaga at hindi nakikita ng girlfriend mo yung sakripisyo mo para sa relasyon ninyong dalawa. Wow! May mga pagkakataon na siya yung nagbabayad ng mga binili niya online, pero hindi man lang daw yun na-appreciate. May mga pagkakataon na siya lang talaga ang nagpo-provide, kumbaga nagbibigay ng pera para sa lahat ng pambayad sa bahay, pero hindi man lang daw yun na-appreciate ng kanyang partner, mahal ko. Ano daw ba ang dapat gawin ni Ronald? Mahal na mahal niya raw po yung kanyang girlfriend, pero pagod na siya. Wow! I-message niyo po ako ng kung ano mang naiisip mo tungkol dito. Na-experience mo na ba to? Nadaanan mo na ba to? O meron kang kakilala na nadaanan na itong same situation, same moment na ito. Let us know your comments, mahal ko. We are live on Facebook, facebook.com/EnergyFM1067. Saying hello muna sa lahat ng mga nakatutok po sa atin dyan. Si Arch, si J. Sandra, Agno Ragamat, at saka po si Fang F.A. Nang. Ano daw? Fang-fanang, ganyan. Ayan, i-message nyo ako kasi sila nag-message na po ng mga comments sa atin. So, let's go. Babasahin po natin yan on the air. Pero bago yan, ito na muna basahin natin yung mga nandyan po sa aking Facebook page. Sabi ni Neri, pareho po kayong gagaan ng buhay kung papalayain po ninyo yung isa't isa. Hindi po align yung goals ninyo together. Try also to improve kasi kung ngayon pa lang wala ka pang anak, hirap ka na, paano pag nagkapamilya ka na? Sabi naman ni Christy, hiwalay is the key. Wow! Walay agad Sabi ni Mary Jane Rodriguez, okay na yan. Huwag nang ipilit yung sarili mo sa taong alam mong wala namang pake sa nararanasan at nararamdaman mo. Huwag ka nang manghinayang kasi madami namang iba dyan. Nakawala ka na sa toxic na relationship, huwag mo nang suyuin, humanap ka na ng deserve mo, yung tipong sasamahan ka sa ups and downs mo, and alam mo na deserve mo. Sabi naman ni Fang, hiwalayan mo na yan, masyadong pabigat yung babaeng yan. Basta ikaw ang nagbabayad ng utang nyo, dapat tulungan kayo, di ba? Sinasabi pa na kaya kang palitan, sira ulo ba yan talaga? Oo. Ito para sa'yo, babae. Kapag hindi kayang bayaran ng lalaki yung bills nyo, maghanap ka ng trabaho mo, hindi ibang lalaki. Tama nga naman, di ba? Sabi naman ni Arch, unfortunately, financial stressors can lead to breakdown of a marriage or live-in relationship. If both of you can't reconcile the differences pagdating sa mga individual views ninyo sa household budgeting, marahil mauuwi kayo sa hiwalayan. A very serious conversation will be needed to see if this relationship can be saved talaga. Totoo naman yan. Sabi naman ni J. Sandra Agno, Kuya, kung kaya ni girl humanap ng better, let her. You can do better as well. Sabi naman ni Zaldi, stress lang po yan, sir, pero kapit lang. Walang problema, hindi mareresolba. Pero ikaw, ate, umayos ka. Huwag ka nang sumabay pa at tumulong ka na lang sa jowa mo. Pisti ka, masyado kang materyalosa. Ay, nako. Alam mo, mahirap talaga kapag sabi ko, alam mo, ewan ko kung na-mention ko na to before, no? Pero yan yung pinaka-ayokong problema pagdating sa pagsasama. Yung problema sa mga bayarin, problema sa mga pera. Wow!
Although, ayoko sa kanya, normal pa rin siyang iniintindi at alam mo yun, pinag-uusapan ng mag-asawa o ng magkarelasyon. Hindi naman talaga kasi tayo perfect, no? Ano ka, super yaman, hindi mo pag-uusapan yung pera o hindi niyo pagdedebatehan yung mga bayarin. Kung nandun kayo sa part na yon, yung tipong hindi niyo pinoproblema kung kailan kayo magbabayad, kung saan kayo kukuha ng pambayad, happy for you. Good for you dahil hindi niyo pinoproblema yung ganyang mga bagay. Pero sa mga normal na tao, normal na Juan de la Cruz lamang, pinag-uusapan namin at alam mo yun, pinag-iisipan namin yung usaping bayarin. Wow! Ang nakikita ko lang kasi dito, yun nga, kung tipong nahihirapan ka na, titingnan mo bakit ako nahihirapan? Saang parte ako nahihirapan? Bakit lumobo ng ganito yung utang namin? 'Di ba? Bakit hindi ako nakapagbayad ng ganito on time? Saan ko dinala yung pera? Kumbaga i-breakdown mo, 'di ba? Ida-digest mo kung bakit lumobo ng ganyan yung mga loan ninyo, yung mga utang ninyo at yung mga responsibilidad ninyo at obligasyon na hindi nabayaran. 'Di ba? At sabi nga nila, no, ito natutunan ko to, kapag namomroblema yung asawa mo, wag mong sasabayan. Imbes tulungan mo. Hanap kayo pareho ng paraan para magiging magaan yung mabigat na load. Wow! Kasi syempre problema ng asawa mo, problema mo yun Problema ng partner mo, iintindihin mo rin yan. May mga pagkakataon nga na kapag namomroblema si Romel about things, hindi ako makatulog Dahil ganun siguro na yung link naming dalawa, no? Sana ganun din yung iba, no? Kasi dapat tulungan talaga yun, lalo na kung financial problems at dalawa naman kayo na nakinabang doon sa utang. Dapat pinagtutulungan yan. Wow! At ang babae, dapat hindi siya rason kung bakit mas nasa-stress ang lalaki. Dapat nga ang ideal na relationship, ang babae ay laging may backup plan. Alam naman natin minsan ng mga lalaki, they lack kumbaga, pasinta-sinta agad yung mga lalaki, 'di ba, when it comes to decision making. Yung pabigla-bigla. Yahoo! Ang babae dapat yung mas chill, 'di ba, sa relationship. Tayo yung dapat may backup plan. Kasi may mga pagkakataon na mas mabilis mawala ng idea as to paano susolve ng lalaki yung problema. Ang mga babae, tayo yung decision makers tayo yung gumagawa ng paraan. Wow! 'Di ba? Tayo yung nag-iisip kung papaano, tapos lalaki yung gumagawa. Ewan ko sa inyo pero sa amin ganun kasi. So sana, ang maipapayo ko dito kay Ronald, masakit man tanggapin, masakit man isipin, oo, nandun ka sa mahal na mahal mo siya, pero dun tayo sa actual, dun tayo sa reality. Nagja-jive ba yung souls ninyo? Nagja-jive ba yung lifestyle ninyo? Kasi kung napakadami mo ng hanash, baka it's time for you to let go na. Wow! Na parang mas madami yung hirap imbes na maging masaya kayong dalawa. Siya ba? Natanong mo siya kung masaya ka pa ba sa akin? Kasi by the looks of it, hindi siya masaya sa'yo at lalong hindi ka rin masaya sa kanya, di ba? Kasi para masabihan ka ng may mahanap pa akong better kesa sa'yo, masakit yun O parang pinapamukha mo sa kanya na okay lang na maiwan ka, di ba? Parang pinapamukha mo sa boyfriend mo na wala kang silbi. Meron pa akong ibang makikita, mas deserve ko pa yung ibang lalaki kesa sa'yo. Di ba? Masakit yun kapag sinabihan ka ng ganun, pag pinaramdaman ka ng ganun. So if I were you, tanungin mo, mag heart to heart talk kayo. Hindi na tungkol sa pera, hindi na tungkol sa mga utang, hindi na tungkol sa mga financial responsibilities. Pero ang sentro lang ng pag-uusap ninyo sana is, masaya ka pa ba sa akin? Masaya ka pa ba sa relationship natin? Kasi ang dalawang taong nagmamahalan na masaya, ang dalawang taong masayang nagmamahalan, nagtutulungan yan Okay lang. Di ba totoo yung sinasabi ng ibang mga tao? Okay lang magdildil tayo ng asin, magulam tayo ng toyo gabi-gabi. Basta magkasama tayong dalawa, kahahamakin at kakayanin natin ang lahat. Di ba? Ganyan yung dalawang taong totoong nagmamahalan. Kahit, alam mo yun, kahit ano lang yung pagsaluhan nila sa lamesa, kahit tuyo man yan, kahit ano man yan, asin man yan, nagagawa nilang tumawa at nagagawa nilang mag-kiss and make up and say, I love you, di ba? Yan ang katotohanan ng life. Although hindi na kasi ideal ngayon dahil sasabihin ng iba, practical lang tayo, Lindsay, mas masarap umiyak sa air-conditioned room. Wow! Kesa sa napakainit na lugar. Oo. Pero ang totoo niyan, kapag mahal mo yung isang tao, lahat, 'di ba, kakayanin mo. Basta kasama mo siya. Tutulungan mo siya sa mga panahong hirap na hirap siya. Iintindihin mo siya sa mga panahong hindi siya kaintindi-intindi, 'di ba? Wow!
Sasamahan mo siya, dadamayan mo siya, yayakapin mo siya sa mga panahong hindi siya kamahal-mahal. Para, well, from a woman's point of view ha, bilang, di rin naman ako expert sa pagmamahal, di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na perfect yung relationship ko with my husband. But, yun yung nakikita kong paraan para mas maging maligaya tayo. May mga pagkakataon na nakakayamot, nakakainis, nakakawala ng patience, di ba? Pero, mamahalin mo lang ba yung asawa mo, yung partner mo, kapag pabor sa inyong dalawa ang universe? Wow! Kapag pabor sa inyo lahat ng mga bagay? Madaling magmahal kapag pabor sa inyo, kapag masarap ang buhay, kapag komportable kayong dalawa, pag naka-aircon kayo, masarap ulam ninyo, wala kayong problema sa pera. Masarap magmahal at madaling magmahal kapag napoprovide para sa'yo lahat ng pangangailangan mo at lahat ng gusto mo. Pero, kaya mo bang mahalin yung isang tao kapag hindi niya na kayang bigyan ka ng mga mamahaling bagay na gusto mo? Kaya mo pa bang mahalin yung tao na yan kapag ikaw na yung, when it's your turn to pay for the electricity, water juice, kapag ikaw na yung taya this time, kaya mo pa ba siyang mahalin? Wow! Yan talaga yung test of love and test of loyalty na tinatawag natin, mahal ko. Unfortunately, may mga taong hindi pumapasa sa ganyan. Kasi sabi ko, madali lang magmahal kapag pabor sa inyo lahat ng bagay. Pero kapag hindi na, kapag hirap na kayong dalawa, talagang nagdidildil na kayo ng asin, kapag sa ilalim na kayo ng tulay na tutulog, wala na kayong matirhan, kaya mo pa bang mahalin yung mister mo? Kaya mo ba siyang tulungan, akayin, at i-share yung load na meron siya para dalawa kayong nag-aakayan, diba? Dalawa kayong nagbubuhat. Wow! Mas madaling dalhin ang problema, mas madaling i-face ang problema kapag dalawa kayo. Siyempre, mas mahirap kapag mag-isa ka lang, diba? So, yun lang para sa akin. Siguro, it's about time for you guys to, make up your minds. Tanungin ninyo, tingnan ninyo kung align pa ba kayo ng lifestyle, ng paniniwala, at align pa ba yung tibok ng mga puso ninyo, diba? Mahal nyo pa ba yung isa't isa? O baka naman sinasabi nyo lang mahal nyo yung isa't isa para lang masabi na meron kayong partner, meron kayong jowa. Wow! Nakakalungkot, pero kailangan mong harapin, Ronald, no? Tanungin mo siya kung mahal mo pa ba ako. Tanungin mo sa girlfriend mo. Masakit, hindi natin alam kung anong sasabihin sa'yo ng girlfriend mo. Maaaring ikaw pa rin ang mali, 'di ba, sa diskusyon na ito. Pero you have to make up your mind. Tanungin mo rin yung sarili mo kung ito ba yung klase ng babae na gusto mong makasama habang buhay. Wow! Kasi mahirap kapag ganyan. Although, ang society natin kasi dinictate na ang lalaki dapat provider. Yes, walang question doon. Pero, wala naman din problema kung tutulong yung babae para mas maging magaan po yung obligasyon ng lalaki, di ba? Kung magtutulungan silang dalawa. Provider mindset, I respect you with that. Pero hindi rin naman magiging kabawasan sa pagmamahala natin kung tutulong ako pagdating sa mga bayarin. Wow! Para magaan ang buhay, para masaya tayong dalawa. Diba? Ay nako, 9:24 na po ng nagmamagandang umaga. I wish you luck, Ronald, at sa lahat po ng mga pangga natin na may pinagdadaanan na ganyan. Yung tipong may financial stress na binibitbit sa mga buhay nila. I wish you all the best. Sana maayos mo yan. At sana sa gantong pagkakataon, kung saan nasa stress at namomroblema kayo, sana mamayani pa rin yung pagmamahal ninyo para sa isa't isa. Sabi nga nila, mahal ko, for better or for worse. Diba? 9:25 on the clock. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Ito po ang lihim ng liham sa 106.7 Energy FM. Tutok lang! Kulayan ng isipan, pabalik